Yes, everyone, hello, magandang hapon. So this video ay mag-i-interview tayo sa may nag-aalaga ng ibon. So ngayon, para malaman natin kung paano yung process, kung paano ang pagtamong pag-aalaga at pagpapakain. Kasi kahit ako, wala akong alam. So nandito si Sam Samarnon, kasama natin mga Sir Malano. Tatanungin natin siya kung paano nga ba ang step by step, paano yung mag-alaga. Kasi pagkabalita ko kasi mga wangs, no, total nandito tayo sa vlog niya, interviewin na natin. So everyone, tatanungin natin, syempre binili niya daw ito ng maliit pa, tama ba? Yeah. So nung binili mo ng maliit pa, ano yung struggle ba sa pag-aalaga, yung ibon na So, nung maliit pa siya, hindi naman siya masyadong alagay kasi sanay na siya sa reach. 1 year old. Ay, ano, 1 week old pa lang po sila. Mga konti pa lang yung balahibo. So bali, nung binili mo siya is parang mula sa pinanganak, tapos nung nag-weeks pa lang, doon mo siya nabili. It means kunti pa lang buhok noon, di O, ba? konti pa lang. Tapos, Okay. ang maganda doon kasi sanay na sa reach. Pinasali na siya nung nabilhan ko sa may-ari. So yun yung advantage. Ah. So kumbaga may mga experience ka naman before sa pag-aalaga. Oo naman. Mahilig kasi ako mag-alaga ng ibon. O anong nagikayat sa'yo, ba't gusto mo mag-alaga ng ibon? Within nandito ka sa Maynila. Kasi nakikita ko yung Manila All-Star Pre-Flight Shoutout at saka yung mga nag-EFF nakikita ko sa YouTube. Parang nakita ko kasi silang parang malaya yung mga ibon, nakakalipad at saka bumabalik. So, as a person na mahilig mag-alaga din ng ibon, so naghikayat ako na bumili din ng ibon. Kumbaga na-encourage ka noon pa man, hilig mo na. Oo, yung una muna. I mean, kumbaga, malapit ka talaga sa mga birds, sa dalawa yung paa, ganun. Kasi, di ba, mga wangs, like, kanya-kanya tayo talagang hilig sa ng animals. Like, sa akin, ako naman, dog talaga. So, ngayon, may senior na share si Sam Samarnon sa atin na kung paano siya mag-alaga, paano. Kasi sa kanya kagandahan sa kanya mga wangs, no, kasi from na bata pa siya, parang hilig na niya sa province pa lang. So, hanggang na sa Manila, ang pinakamaganda pa din. Kasi ang ganda ng mga ibon niya, di ba? Imagine mo yun. Nang nag-alaga ako, nag-start ako kasi wala po akong idea. Bumili po ako ng African Lovebirds. Nag-African Lovebirds ka? Yung tig-300, apat na piraso. African Lovebirds, ang sasakit mga gas. Oo, matatamag talaga. Matatamag talaga yung mga gas. Imagine mo yung mga wangs, kasi, di ba, pag African kasi pag alam kung masakit mga gas. Pero ikaw nag-alaga ka before. So, ano nangyari kung nag-alaga ka before? Asan na yung mga yun? Pinamigay ko din kasi nga busy ako, so hindi ko na sila maalagaan. May trabaho ka habang nag-aalaga. Oo, kasi hilig lang talaga ako. So nung na-busy ako, so naawa naman ako dun sa sa mga ibon ko na African Lovebirds na hindi na sila masikaso sa pagkain. So nag-contact ako dun sa mga nag-aalaga talaga ng mga ibon na mapaganda din yung kalagayan ng pagbibigyan ko. Yung mga hilig talaga. Okay. So nandyan yung pinakita mo sa akin na video na ipapakita mo sa screen natin, yung mga video nung una mong alaga. Okay. Ayun mga wangs mo, makikita natin sa gilid. Ipa-flash na lang yung video na alaga niyang mga lovebirds. So maganda rin pala yung mga, pero ang problema lang talaga doon mga wangs mo, ay masakit mga gat. Kasi actually, kasi mabilis magtampo yung lovebirds, di ba? Oo, kapag awayin mo siya, tapos pasakitan mo siya. So, nangaaway na siya at saka madali siyang magagat. Okay. So, yung pangalawa kong ibon is kakatel. Ayun na sila sa taas. Nagbe-breed na sila. Mga wangs, mayroon din siya kakatel. So, imagine mo yun. Hilig niya talaga mag-alaga. Oo, 1-year-old na sila ngayon. Handfeed ko sila dati. Ngayon, breed ko na kasi na sila, matanda na sila. Mga 1-year-old pa naman, pero basal pa. Wala pa silang itlog. Ayun, medyo hindi pa masyado pricey. Pero yung Sun Conure talaga masyadong pricey, kaya tutok po ako dito mag-alaga. Medyo ma-high pa siya. So, maganda talaga alagaan. Kumbaga, ingatan talaga ng maayos ang mga tulad nitong klase. Imagine mo, sobrang amo ng alaga niya, mga wangs. Natutulog na yung isa. Ito nakakikit na. Mga busog na yan Ito naman nakikita niyo naman. So, di ba? Oo. At saka, nababato ko na po sila sa labas. Ano yung masasabi mo sa mga aspiring na gusto din mag-alaga ng ibon? Ano yung isa-suggest mo sa kanila or mako-comment mo para kung may mga willing din mag-alaga, ano pwede mo sa kanila? So, ang masasuggest ko po sa kanila, kailangan po may oras po kayo para sa iyong mga alaga. Banding, number 1, banding. At saka on time, kahit hindi naman on time magpakain, siguro malit kayo mga 30 minutes, okay lang basta alam nila that time na kakain na sila.
para hindi po sila magtampo at saka number 3 is kunin nyo ang loob nila. Yung gagawin nyo na ikaw ang buhay nila, ikaw ang mama nila, ikaw ang tatay nila, na parang hindi nila kaya na wala ka para yung ibon mo ay mapamahal sa'yo at saka hindi ka iwan, hindi mag-fly-by. Yun po ang tamang key. So, ayun mga wak na nag-share na Sam sa Marlon. So, doon ko dito subscribe sa kanya. Kasi marami siyang update. Bukod dito, lagi natin sa subaybayan. Pupuntahan natin lagi natin tatanungin about sa practice na sa alaga niya. So, step-by-step pala yan. Mga akala ko kasi madali lang. Kasi ako talaga mabilis ako mainit. Pero yun nga, ayun, thank you so much sa mga nag-abang at pinutok sa amin. By the way, mga... Dito pala umailaw, oh. Dito pala mas malinaw, oh. So, ayan. So, shoutout ka sa mga viewers natin. Oh, shoutout nga pala sa mga viewers at saka laging nag-aabang sa mga upload ko. Thank you for watching, mga wangs. Ito po yung ibon ko. Sun Conure po sila. Ayan. So, by the way, guys, mga wangs, don't forget to subscribe. Sam Marlon, everyone. At kasi may Facebook page din siya. Ipa-flash na lang sa eskwela ko. So, ayan. Bye-bye. Thank you so much. Thank you.